Gan. May natanggap akong message, text message kagabi sa isa kong subscriber from Ozamis City. Sabi niya, General, baka na ay intelligence report about sa kudita. Kasi press con ni General Browner, sinabi niya na tangkilikin ang coming election. Hindi kudita ang sagot sa mga hinaing ng bayan. So, marami pa akong ibang nabasang post ni na Crisette Laureta Chubayon, Joey Di Bebre, Doc Lorraine Badoy, nag-react dito sa pahayag ni General Browner na hindi kudita ang solusyon sa hinaing ng bayan. So, tinatanong, sino ang magkukudita? Meron ba? Kaya ito, yung subscriber ko sa Ozamis, napaisip tuloy kung meron bang mga hungihong, meron bang rumors tungkol sa kudita. Ang sagot ko sa kanya is, wala naman. Sa totoo lang, wala akong nababalitaan tungkol sa kudita. Kailang, ipaliwanag ko mamaya, maraming hinaing even within the military organization, active in reserve. Ipapaliwanag ko mamaya sa pamamagitan ng article na sinulat ni Lieutenant General Aurelio Baladad, isang respetadong general, PME graduate 1982, na malalaman natin doon na may hinaing ang mga men and women in uniform. Okay, iparinig ko muna yung press con o pahayag ni General Browner. Ang panawagan ko sa ating mga kababayan, gamitin po natin itong eleksyon upang mailabas yung nasa damdamin natin by voting the right people in the right positions. Tamang tao sa tamang posisyon. Ito ang hiling ng liderato ng Armed Forces of the Philippines sa publiko para sa paparating na 2025 midterm elections. Sa pagbubukas ng National Election and Monitoring Center sa Campo Crame kahapon, hinikayat ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner ang publiko na gamitin ang kanilang karapatang pumili ng iboboto para maituwid ang direksyon ng bansa. Gamitin natin yung boses natin, yung kaisa-isang boto natin para maituwid po yung gusto nating maituwid sa ating gobyerno, sa ating society. No? Let us use this. Let us use our right of suffrage in the proper way. Gamitin po natin yon para maituwid natin yung direksyon ng ating bansa at yung future ng ating mga ng ating bayan at ng ating mga kababayan. Sa ngayon, marami silang naririnig na reklamo kaugnay sa problema ng bayan, kung saan mayroon aniyang nakakaisip ng military junta bilang solusyon. Naririnig naman po natin na maraming mga complaints, maraming problema ang ating bayan. Ang iba po, ang iniisip nila na solusyon ay magkaroon ng military kudeta or military junta. Hindi po yun ang solusyon. Ito pong eleksyon, dito po tayo magtuon ng pansin, ayusin natin yung eleksyon natin. Kaugnay nito, tiniyak naman ni General Browner na handa ang AFP sa pagbibigay ng seguridad sa paparating na halalan sa Okay, so agree ako doon sa sinabi ni General Browner na hindi solusyon ang kudita. Against ako sa any kudita kasi naranasan ko na. Napasama ako sa 1989 kudita. Walang maitutulong na maganda sa bansa ang kudita. Eleksyon. Tama naman yun. Kaya lang, wala na. Nawawalan na ako ng tiwala sa eleksyon natin ngayon. Yung nangyari sa Tacloban o sa Leyte, yung kalaban ni Speaker Martin Romualdez si Nini Bacale, hindi naman siya formal na dinisqualify ng COMELEC. Kasama naman si Nini Bacale doon sa qualified candidates. Nasa lista ng COMELEC.
Eh bakit paglabas ng balota, wala na yung pangalan niya? Ayun, ang sabi ni Atty. Vic Rodriguez, pambabastos na yan. Iyan na, yung akap. Bakit hindi maipagpaliban ang pagbibigay ng akap after election? Ang COMELEC nagbigay ng exception, magbigay ng ayuda, before election. Ano ba yung akap na yan? Eh, klaro naman yan na legalize vote buying. Kaya, kahit totoo na election, mamili tayo ng right person on the right job. Kaya lang, yung condition natin ngayon is wala na. Nawawala na yung sanctity of the ballot. Itong nangyayari sa ating political system. Dahil yung mga ayuda na yan, tapos yung ganyan na bigla na lang i-disqualify ang mga i-disqualify or ayun, tinanggal sa balota. Matagal na panahon na hindi ako bumoto. 1992, presidential election, Ramos versus Miriam Defensor Santiago. Bumoto ako. Binotohan ko si Miriam Defensor. Eh, biglang natalo. Nag-focus-focus, nanalo FBR. Mula noon, hindi na ako bumoto. Nawala na ako ng sistema sa election system natin. Bumalik lang akong bumoto itong 2022 kasi nagkaroon ako ng pag-asa na, wow, bayan babangon muli. BBM. Yun, bumoto ako dahil may pag-asa ko kay BBM. Ngayon, wala na. Bakit nagkakaroon ng problema sa bayan? Because of very weak leadership. Budol. Nabudol po ako. I don't know kung nabudol din kayo. Kaya, I don't know, next year, this year, boboto pa ba ako? Grabe, yung legalize vote buying. Okay, punta tayo sa sinasabi ko na itong si Lieutenant General Aurelio Baladad, isang respetadong general, PMI Class 82, sumulat siya ng article sa Manila Bulletin. Sinabi niya, may lumalalang discontent among active and retired members of the AFP dahil sa dalawang problema. Number one, yung perceived corruption sa bansa. Talamak ang korupsyon. Mismo si Katunying na isang diehard Marcos supporter, sabi niya, garapalan na ang korupsyon nangyayari sa ating bansa. Dapat magsalita na ang Pangulo tungkol nito kasi kung tatahimik lang siya, kinukonsinta niya ang korupsyon. Wala, ang Pangulo, wala naman siyang reaksyon tungkol sa korupsyon. Yung 2025 national budget, the worst, most corrupt budget in the history of our country. Yun ang si Supreme Court Justice Antonio Carpio. Galit na, nananawagan na ng people power revolution dahil grabing pagtratraidor, pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga ganon. So, ayun, according to Lieutenant General Aurelio Baladad, yung mga nakausap niyang both active and retired members of the AP is gre-reklamo na sila sa perceived corruption sa bansa, and ang statement pa ng isang opisyal na nakausap niya is, are these the leaders we risked our lives for? Ito ba yung binubuhis natin ng ating buhay, tapos ito ang mga leaders natin na kaliwat kanan ang korupsyon? Nako, delikado yun. Ano pa? Pangalawang issue ng mga men and women in uniform, yung promotion system based na sa political patronage or connection, hindi na based on merits. So, yun po ang hinaing ng mga men and women in uniform according to Lieutenant General Aurelio Baladad. Ito, isa na lang. Binisita ko ng isang retired colonel last week. Ganyan din, mayroon siyang nakausap na isang colonel. Pag hindi ito maagapan, sabi daw ng isang active ito, may
mangyayaring masama. Ganun lang. Hindi ko na rin i-detalye. Kaya lang, medyo nasyak ako lang. So, totoo pala yung sabi ni ex-Senator Trillanes na mayroong namumuong discontent among the ranks, especially the junior officers, sabi ni Trillanes. At administrasyong ito, si BP Sara through impeachment, delikado, baka hindi matapos ng PBBM administration ang kanyang termino. Yan po ang prediction ni ex-Senator Trillanes. So, to me, as of now, wala namang naririnig na kudita, meron lang hinaing ang mga men and women in uniform.